Bakit nga ba ayaw ng mga Japanese sa foreigners? Kung dito sa Pilipinas, manghang-mangha tayong makakita ng mga dayuhan at pinapamalas pa natin ang ating hospitality tuwing sila ay bumibisita. Alam niyo bang sa Japan, medyo hindi sila ganun ka-excited sa mga foreigners? Hindi naman ibig sabihin na ayaw talaga nila sa mga dayuhan, pero may mga bagay lang na maaaring makairita sa kanila. Kaya para di kanila kainisan sakaling bumisita ka sa kanilang bansa, alamin natin ang mga pet peeves ng mga Japanese local at mga di nire-rekomendang kilos sa Japan. Tara, pag-usapan natin. Bagamat masigla ang turismo sa Japan, may malaking issue ng diskriminasyon na patuloy na inaaksyonan ng gobyerno. Ayon sa survey ng Japan's Justice Ministry, 40% ng mga foreigner ay nahirapan magrenta ng bahay dahil sa kanilang lahi. Meron pa ngang karatula na nagsasabing no foreigners allowed. Sa trabaho, 25% ang hindi tinatanggap dahil foreigner sila at 20% ang mas mababa ang sahod kumpara sa mga Hapon sa parehong posisyon. May mga ultra-nationalist groups din na nagpapalaganap ng hate speech. Mahigit 1,150 rallies mula 2012 hanggang 2015. Dahil dito, mas nagiging aktibo ang gobyerno sa pagtuturo sa mga Hapon tungkol sa human rights at nagbibigay ng impormasyon sa mga foreigners tungkol sa mga suporta na maaari nilang matanggap. Kung bibisita ka sa Japan, siguraduhing igalang ang kanilang kultura at mga nakaugalian para maging mas maganda ang iyong travel experience doon. Sa kabuuan, gusto ng mga Hapon na sumunod sa laws and regulations, kaya kapag may lumabag sa mga patakarang ito, talagang hindi nila mapigilang mainis at madismaya. Una sa lahat ng kinaaayawan ng mga Japanese ay ang mga foreigner na umuupo kung saan-saan. Nakakapagod din mag-ikot-ikot at magastos pumasok sa mga coffee shop para magpahinga. Kaya ano ba naman yung magpahinga ng konti sa tabi-tabi? Oops, huwag mo tong gagawin sa Japan. Kapag naglalakad ka sa mga kalye ng Japan, lalo na sa Tokyo, bihirang makakita ng mga Hapon na nakaupo sa gilid ng kalsada. Dahil kapag nakikita nila ang isang tao na nakaupo ng ganon, iniisip nila na wala itong pinag-aralan. Grabe, umupo ka lang pero na-judge ka pa, no? Sa mga department store, marami kang makikita ng mga turista na nakaupo sa sahig o sa hagdan. Para sa mga Hapon, ang mga department store ay high-class na lugar. Kaya't nakakagulat para sa kanila na makakita ng tao na nakaupo sa sahig na parang pulubi. Kaya mas mainam na rin siguro na umuwi na lang sa hotel o gumastos na lamang sa mga cafe kapag pagod ka na at gusto mong magpahinga. Pangalawa, isa sa pinakaayaw ng mga Japanese sa mga foreigner ay ang pinaghihintay sila. Kung merong Filipino time ang mga Pinoy, mukhang hindi ito uubra sa Japan dahil istrikto sila sa pagsunod sa oras na pinag-usapan. Ang mga Hapon ay punctual at laging maagang dumarating sa kanilang mga appointment. Kapag late ka, baka isipin nila na hindi mo pinahahalagahan ang oras ng iba. Para sa mga Hapon, ang pagiging on time ay tanda ng respeto at professionalism. Halimbawa, ang mga tren sa Japan ay kilala sa kanilang punctuality at kahit isang minutong delay ay sobrang big deal na sa kanila. Kaya't kung may appointment ka sa Japan, siguraduhing dumating ng maaga o kahit man lang eksakto sa oras para ipakita ang iyong respeto sa kanilang kultura. Pangatlo, alam natin na masagana ang food culture ng Japan dahil sa masasarap at sikat nilang cuisines. Kaya off sa mga Japanese ang mga foreigner na hindi inuubos ang kanilang pagkain. Sa Japan, itinuturing na kawalan ng respeto ang mag-iwan ng pagkain, kahit sa bahay o restaurant. May kinalaman ito sa konsepto ng mottainai na ang ibig sabihin ay wasteful. Kaya huwag kang kukuha ng pagkain na hindi mo mauubos. Inaasahan na rin ng mga Japanese na picky eater sa mga foreigner. Kaya kung bibili ka sa mga restaurant, magtatanong na sila ng mga pagkain o sangkap na ayaw mo. Pwede mo rin i-share sa katabi mo ang pagkain hindi mo gustong kainin para walang masayang. Kaya tandaan na ubusin ang pagkain sa plato bilang sign of respect. Pang-apat, marahil marami ang sanay ng iwan ang kanilang kalat sa fast food o kahit sa mas mahal na restaurant. Iniisip na may mga staff namang maglilinis nito. Pero alam nyo ba na isa ito sa mga kinaiinisan ng mga Hapon sa mga foreigner? Common courtesy ito sa buong mundo. Pero sa Japan, nakaugalian na ang palaging pag-aayos ng kalat pagkatapos kumain.
Kaya napapakamot na lamang sila ng ulo kapag may mga turista na iiwang makalat ang kanilang lamesang pinagkainan. Hindi naman siguro abala kung iipunin mo ang kalat at pupunasan ng tissue paper ang mga natapong pagkain sa lamesa bago umalis para naman maging presentable itong tingnan sa mga susunod na gagamit. Panglima, alam naman natin na romantic ang makipag-date sa Japan, pero isa na rin sa mga kinaiinisan ng mga Japanese sa mga foreigner ang masyadong pag-PDA o Public Display of Affection. Sa Japanese culture kasi, ang paghalik o pagyakap sa pampublikong lugar ay sobrang excessive at rude. Kahit di ka naman nila sasawayin o pagsasabihan, siguradong makakakuha ka ng masasamang tingin. Kung romantic sa iba ang maghalikan sa kalye, kadiring tingnan ito para sa mga Japanese. Bagamat nagbabago na ang mga norms, lalo na sa younger generation, bawal pa rin ang passionate kisses in public. Quick hugs? Pwede naman, pero baka may mga marites pa rin sa paligid. Kaya ang pinaka-safe, holding hands. Pero kung gusto nyo talagang mag-PDA ng inyong special someone, may mga murang hotels naman sa Japan, good for lovebirds. Pang-anim, ayaw ng mga Japanese sa mga foreigner na paharang-harang sa daan. Kung sa ibang lugar ay nagagawa mo pang mag-cellphone o kaya makipagtsikahan, be attentive sa Japan at iwasan mong humarang sa mga daanan ng tao. Isa itong common etiquette sa kahit saang lugar. Pero dahil sanay ang mga Japanese sa disiplina, naiirita sila sa mga taong hindi sumusunod dito, lalong-lalo na kung nagmamadali sila. Kung kailangan mong huminto, humanap ng maayos na lugar at huwag harangan ang daan ng mga tao para sa convenience ng lahat. Pang-7, naniniwala rin ang mga Hapon sa motto na "Don't talk to strangers", kaya madalas nilang iniiwasang makipag-usap sa hindi nila kakilala. Kung ayaw mong ma-reject ng mga Hapon, pakiramdaman mo muna kung magiging friendly sila sa iyo pabalik. Sa mga lungsod tulad ng Tokyo, hindi sanay ang mga tao na makipag-usap sa mga hindi nila kakilala habang nakapila. Importante sa kanila ang personal space, kaya't nakakaramdam sila ng awkwardness kapag may biglang kumausap sa kanila, lalo na sa mga foreigner na bigla na lang magtatanong o makikipagtsikahan. Kaya't kung nasa tren ka o nasa pila sa convenience store, iwasang makipag-usap sa mga hindi mo kakilala. May ilang exceptions naman dito, tulad ng mga guided tours sa community events kung saan inaasahang mag-interact ang mga tao. Pero sa pang-araw-araw na sitwasyon, mas mainam na sundin ang kanilang kultura ng katahimikan at respeto sa personal space. Kung kailangan mo talaga makipag-usap, siguraduhin magpakita ng paggalang at magtanong ng maayos para maiwasan ang awkward situations. Pang-8 sa listahan ng mga kinaiinisan ng mga Hapon sa foreigners ay ang mga masyadong malakas magsalita. Marami ang nakasanayang tahimik lang sa library o sa mga sinehan, pero masarap siguro makipagkwentuhan ng malakas sa publiko, ano? Pero alam mo ba, sa Japan, nakakainis na ugali ito. Sa mga public places tulad ng shopping mall at restaurant, ayaw ng mga Hapon ng sobrang lakas na pagsasalita. Nakakainis ito para sa kanila at iniisip nila na wala kang pakialam sa mga tao sa paligid. Kaya kapag nasa Japan ka, subukan mong bawasan ang volume ng boses mo. Kung makikipagchismisan, magsalita na parang si Maria Clara sa hinhin. Hindi lang ito makakatulong sa iyo na maiwasan ang mga iritadong tingin, kundi magpapakita rin ito ng iyong paggalang sa kanilang nakaugalian. Pang-9 sa listahan, ayaw ng mga Japanese sa foreigner na walang common sense sa paggamit ng cashless payment. Dahil mas uso na ang cashless payment ngayon, hindi may iwasan na makalimutan ng marami na mag-withdraw o kaya sinadyang hindi mag-withdraw. Kaya naman ang first payment option ang paggamit ng debit o credit card. Kaya lang sa Japan, uso pa rin ang paggamit ng cash, lalo na sa mga maliliit na negosyo. Kaya naiirita sila sa mga foreigner na pinipilit pa rin gumamit ng credit card kahit street food lang naman ang bibilhin. Para kasi sa mga Hapon, common sense na hindi tumatanggap ng credit card ang mga food stalls. Nga naman. Pang-10 sa listahan ng mga kinaiinisan ng mga Hapon ay yung mga hindi nagsusuot ng mask sa public places kapag may sakit. Kahit sino naman siguro may inis, no? Pero sobrang strict ang mga Hapon pagdating dito. Kaya kung pupunta ka ng Japan, mapapansin mo na halos lahat ng naglalakad ay nakamask. Parang fashion statement na nila. Yung iba nagsusuot ng mask para hindi magkasakit at yung iba naman ay para hindi makahawa ng sakit. Ginagawa nila ito kahit bago pa dumating ang COVID-19 pandemic.
Kaya kapag may nakikita silang taong may ubo o sipon na hindi nakasuot ng mask, siguradong magtataasan ng kilay ng mga Hapon. Tandaan, kung magkakasakit ka sa Japan, huwag mong kalimutang magbitbit ng face mask. Ilan lang ito sa mga ugaling kinaiinisan ng mga Hapon sa mga turista. Kaya naman, minsan nasasabing ayaw nila sa mga foreigners. Pero huwag kang mag-alala dahil hindi naman lahat ng Hapon ay may kinikimkim na sama ng loob sa mga dayuhan. Marami pa rin sa kanila ang friendly at hospitable sa kanilang mga bisita. Active din ang kanilang gobyerno sa pag-promote ng mas friendly environment para sa mga turista. Sa katunayan, may mga programa ang Japan na tumutulong na gawing mas welcoming ang kanilang bansa para sa mga foreigners, tulad ng paglalagay ng English signs at tourist information centers. Importante ang pagrespeto sa kultura at kaugalian ng bawat bansa upang masigurong magiging positive at worth it ang travel experience mo rito. Kaya't kung susundin mo ang mga simpleng etiquette na ito, siguradong mas mai-enjoy at babalik-balikan mo ang kagandahan ng Japan. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.